Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking Day 139 Daily Devotion ni Pastora Silocampo. At para po ngayong araw ay pagpapatuloy ng series about the 7 posture of prayers. At ang topic po natin ngayong araw, December 14, 2024 ay Praying with Adoration. At ang scripture po natin ngayong araw ay Jeremiah 32 verse 17. Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outreaches arm. Nothing is too hard for you. Sa Tagalog naman po, si Jeremiah ay nanalangin, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang lahat at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, walang bagay na mahirap para sa iyo. Teaching number 1. The prayer of adoration acknowledge God's character. Sabi po dito na ang prayer of adoration ay nagbibigay po ito sa atin or parang nagbibigay sa atin ito ng pagkikilanlan sa character mismo ng ating Panginoong Diyos. Na ang ating Panginoong Diyos po ay siya po yung gumawa ng langit at lupa, ng lahat po na nakikita natin sa mundo ngayon natin, pati na rin po tayo. Na makikilala po natin na ating Panginoong Diyos po ay nilikha po tayo at gumawa siya ng kanyang anak na si Jesucristo para po tayo ay maligtas sa mga kasalanan natin. Sobrang napakagaling po. Kaya po pag nag-prayer po tayo with adoration is nagbibigay po sa atin ito ng knowledge para po makilala natin kung sino at ano ang ating Panginoong Diyos. And teaching number 2, the prayer of adoration strengthen our faith in God. Sabi naman po dito na tayo po, once na nakilala natin ang ating Panginoon Diyos, yung prayer of adoration po natin, pag nakilala po natin siya, ay next po nun is makikita po natin na tayo po ay unti-unting nagtitiwala na po at nananampalataya sa ating Panginoong Diyos dahil nakita po natin at lalaman po natin kung gaano kagaling ang ating Panginoong Diyos. And teaching number 3, the prayer of adoration gives meaning to our situation. Sabi naman po dito na yung prayer of adoration ay kunwari po may parang sa isip-isip po natin is or parang may sinasabi po sa atin ng ating Panginoon Diyos na dapat gawin natin. Na ito po pala yung makakatulong sa atin at solusyon ng problema natin. Ito po yung nagbibigay ng meaning para po doon sa situation na ginagawa po natin. At ito po yung solution para doon sa problem na meron tayo. At ito po ay solution ng ating Panginoong Diyos. And application number 1, begin your prayer with adoration. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na mag-pray po tayo with adoration. Kaya katulad po ng pagkikilala natin sa ating Panginoong Diyos at malaman natin kung bakit natin siya kailangan panampalatayaan at kailangan natin magtiwala sa Kanya. And application number 2, believe in God's revelation of Himself. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na tayo po ay maniwala sa ating Panginoong Diyos na i-reveal niya po yung sarili niya para po sa atin at para po makilala po natin siya. And application number 3, build your life on God's wisdom and sovereignty. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na yung life po na bubuin natin or binibuild natin is dapat po nakasenter po ito sa God's wisdom and sovereignty para po yung buhay na meron tayo ay maganda at matiwasay at meron po tayong Lord sa buhay natin. And discussion, how does starting your prayer with adoration help strengthen your faith in God? Sabi naman po dito, sa devotion at para po sa sarili ko din po na pag tayo po ay nagsimulang magdasal ng prayer with adoration ay makakatulong po sa atin ito para po mapalakas or mapanatili natin yung pananampalataya natin sa ating Panginoon Diyos. Kasi nga po,
parang nakikilala po natin ang ating Panginoon Diyos pag tayo po ay nag-pray with adoration, and nalalaman po natin yung mga solution and problem na binibigay niya po sa atin, at malalaman po natin kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, at kung bakit kailangan natin siyang panampalatayaan, pagtiwalaan. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.